Matatag, Grade 1, Quarter 3, Week 4, Day 1. Good manners and right conduct. Natutukoy ang mga paraan ng pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Panimulang gawain. Panuto, pagmasdan ang mga larawan. Ano ang mararamdaman mo sa mga sumusunod na sitwasyon? Tama. Tayo ay sumasaya kapag tayo ay nakakatanggap ng regalo. Mabubuting salita mula sa iba, oras o panahon na ginugol ng isang kapamilya o kaibigan, kasanayan o talento. Mga bata, dapat natutukoy natin ang mga paraan upang maging mapagbigay tayo sa kapwa, gamit ang sariling oras, gamit ang mabuting salita at kasanayan o talento. Nakita ninyo ang mga larawan kanina? Tayo ay maaaring maging mapagbigay gamit ang ating oras, gamit mabuting salita, kasanayan o talento. Ngayong linggo, ating pag-aaralan ang pagiging mapagbigay sa kapwa at pamilya. Magbigay ng 3 paraan para maipakita ang pagiging mapagbigay. Tumula tayo. Handa na ba kayo? Pinagpala ang mapagbigay ni John D. Garcia. Masipag at mapagbigay si Lino. Tumutulong siya gamit ang puso. Nagbibigay ng pagkain at laruan sa mga batang nangangailangan. Puso niya ay puno ng mapagmamahal, kaya patuloy na pinagpapala ng may kapal. Ano ang mga mabubuting kaugalian ni Lino? Ano ang ibinibigay sa mga batang nangangailangan? Bakit patuloy na pinagpapala si Lino? Dapat bang tularan si Lino? Panuto, tukuyin kung taglay ng mga larawan ang pagiging mapagbigay gamit ang sariling oras, gamit ang mabuting salita at kasanayan o talento. Panuto, basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at sagutin kung ano ang nararapat nilang gawin o sabihin. Una, walang pangkulay ang kaklase mo. Ano ang gagawin mo? Pangalawa, kailangan ng papel ng kaibigan mo para makasulat. Ano ang gagawin mo? Pangatlo, nakita mo na maayos at makintab ang buhok ng iyong kapatid. Ano ang sasabihin mo? Pang-apat, kailangan matutunan ng batang kapatid mo ang pagkumpleto ng puzzle. Ano ang gagawin mo? Tandaan, maaari nating maipakita ang pagiging mapagbigay sa pamamagitan ng kusang loob na magpabahagi ng ating oras, gamit, mabuting salita, kasanayan o talento. Panuto, basahin natin ng sabay-sabay. Natutukoy ko ang mga paraan upang maging mapagbigay sa kapwa at pamilya. Gamit ang sariling oras, gamit mabuting salita at kasanayan o talento. Panuto, bilugan ng opo kung ang pahayag ay nagsasaad ng pagiging mapagbigay at hindi kung ang pahayag ay hindi naman nagsasaad ng mapagbigay. Week 4, Day 2.
na ipaliliwanag na ang pagtugon sa pangangailangan ng pamilya at kapwa ay bahagi ng kanyang mabuting gawain bilang bata. Para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng salitang mapagbigay? Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Panuto, punan ng nawawalang letra ang sumusunod para mabuo ang mga salita. Tandaan, kapag tayo ay mapagbigay, na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa kapwa at pamilya. Mga bata, ngayong natutukoy na natin kung paano maging mapagbigay, ngayon naman ating tatalakayin ang pagtugon sa pangangailangan ng pamilya at kapwa ay bahagi ng ating mabuting gawain bilang bata. Panuto, pagmasdan ang mga larawan at sagutin ang mga tanong. Paano ipinakikita ang pagiging mapagbigay ng kuya sa larawan? Paano ipinakikita ang pagiging mapagbigay ng bata sa larawan? Ipinakikita ba ang pagiging mapagbigay ng batang kumakain? Paano ipinakikita ang pagiging mapagbigay ng mga batang nag-uusap? Paano ipinakikita ang pagiging mapagbigay ng mga bata na may dala na lumang damit at laruan? Panuto, ibahagi ang inyong naging karanasan sa mga sumusunod. Una, naranasan na ba ninyong tumulong sa inyong kapwa? Pangalawa, mapagbigay bang inyong magulang? Ano ang naramdaman ninyo noong tinulungan mo ang iyong kaibigan o kapamilya? Dapat ba nating taglayin ang pagiging mapagbigay? Mga bata, dapat na ipapaliwanag natin na ang pagtugon sa pangangailangan ng pamilya at kapwa ay bahagi ng ating mabuting gawain bilang bata. Handa na ba kayong tumugon sa pangangailangan ng pamilya at kapwa bilang bahagi ng inyong mabuting gawain bilang bata? Panuto, piliin ang angkop na salita sa kahon para mabuo ang diwan ng pangungusap. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Si Mara mapagbigay. Si Mara ang pinakamataas na giraffe sa buong kagubatan. Mahal niya ang kanyang mga kaibigan, lalo na sina Leo ang leon at si Luna ang elepante. Isang araw, naglalakad si Mara patungo sa ilog upang uminom ng tubig. Nakita niya si Leo na nahihirapang maabot ang mga dahon sa isang mataas na puno. Leo, bakit hindi mo maabot ang mga dahon? Tanong ni Mara. Ang taas kasi ng puno, Mara. Hindi ko maabot ang mga dahon, sagot ni Leo. Agad na lumapit si Mara sa puno at ginamit ang kanyang mahabang leeg upang kunin ang mga dahon para kay Leo. Tuwang-tuwa si Leo at nagpapasalamat kay Mara. Salamat Mara, napakabait mo talaga, sabi ni Leo. Nang sumunod na araw, naglalakad si Mara patungo sa kagubatan nang makita niya si Luna na nahirapang magdala ng malaking sanga. Luna, bakit hindi mo madala ang sanga? Tanong ni Mara. Ang bigat kasi ng sanga, Mara. Hindi ko kaya, sagot ni Luna. Agad na lumapit si Mara kay Luna at tinulungan siyang magdala ng sanga.
Tuwang-tuwa si Luna at nagpasalamat kay Mara. "Salamat Mara, napakabuti mo talaga," sabi ni Luna. Palagi namang mapagbigay si Mara dahil alam niyang mas masaya ang buhay kung ibabahagi mo ang iyong mga biyaya sa iba. Kung ako ay kaibigan ni Mara, siguradong masaya at ligtas ako dahil alam kong lagi siyang handang tumulong sa akin. Sino ang mapagbigay na giraffe? Sino ang mga kaibigan ng giraffe na pinakitaan ng pagiging mapagbigay? Kailan nagpakita si Mara ng pagiging mapagbigay? Ano ang tugon ng mga kaibigan ni Mara ukol sa kanyang pagiging mapagbigay? Bakit mapagbigay si Mara? Ano ang mararamdaman mo kung ikaw ay kaibigan ni Mara? Panuto, ano ang iyong magiging reaksyon sa sumusunod na sitwasyon? Una, ano ang gagawin mo kapag kailangan ni nanay ng katulong sa pagsasampay ng damit? Bakit mo kailangang bigyan ng tulong si nanay? Ano ang sasabihin mo kapag nadapa ang kaklase mo? Bakit mo sasabihin iyon sa kaklase mo? Ano ang ibibigay mo kapag nagugutom ang kaklase mo? Bakit mo ibibigay iyon sa kaklase mo? Lahat ba ng sagot ninyo ay nagpapakita ng mabuting gawain bilang bata? Bakit kailangang maging mapagbigay tayo sa kapwa? Tandaan, mga bata, ang ating pagiging mapagbigay sa ating pamilya at kapwa ay bahagi ng ating mabuting gawain bilang bata. Bakit ang pagtugon sa pangangailangan ng pamilya at kapwa ay kailangan nating gawin? Week 4, Day 3. Na isa sa kilos ang pagtugon sa pangangailangan ng kapwa gamit ang iba't ibang paraan katulad ng pagbibigay ng gamit, ng sariling oras, paggamit ng mabuting salita at kasanayan o talento. Kapag tayo ay mapagbigay, na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa kapwa at pamilya. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Panuto, pumunta sa hanay ng pula kung tama ang isinasaad ng pahayag, at sa hanay ng itim kung mali ang isinasaad ng pahayag. Mga bata, ngayon alam na natin na ang pagiging mapagbigay ay bahagi ng ating mabuting gawain bilang bata. Ngayon naman ay isakilos natin ang pagiging mapagbigay. Ikilos mo. Handa na ba kayo? Mga bata, dapat ay naisasakilos natin ang pagtugon sa pangangailangan ng kapwa gamit ang iba't ibang paraan katulad ng pagbibigay ng gamit, ng sariling oras, paggamit ng mabuting salita at kasanayan o talento. Ano ang gagawin mo kapag nakakita ka ng pulubi sa daan? Ano ang sasabihin mo kapag nakita mo na inayos ng kaklase mo ang iyong lamesa? Tandaan, mga bata, nakita natin na naisasakilos ninyo ang pagtugon sa pangangailangan ng kapwa gamit ang iba't ibang paraan katulad ng pagbigay ng gamit, ng sariling oras, paggamit ng mabuting salita at kasanayan o talento. Panuto, paano mo isasakilos ang pagtugon
sa pamilya o kapwa sa mga sumusunod na sitwasyon. Panuto, iguhit sa loob ng puso ang mga bagay na maaari mong ibahagi sa pamilya o kapwa mo. Week 4, Day 4, na isasaalang-alang ang kahulugan ng pagiging mapagbigay sa pamilya at sa kapwa. Panuto, ano ang iyong iginuhit sa loob ng puso na mga bagay na maaari mong ibahagi sa pamilya o kapwa mo? Kapag tayo ay mapagbigay, na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa kapwa at pamilya. Panuto, alin sa mga sumusunod ang kahulugan ng salitang mapagbigay? Lagyan ng arrow. Ngayon, ating pagnilay-nilayan kung ano ang kahulugan ng pagiging mapagbigay sa pamilya at kapwa at kung bakit siya mahalaga sa atin. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Panuto, basahin ang sitwasyon sa ibaba at sabihin kung mapagbigay o hindi mapagbigay. Panuto, ano kaya ang gagawin mo sa sumusunod na sitwasyon? Una, ano ang gagawin mo kapag nangangailangan ang tatay mo ng papel sa kanyang ginagawang proyekto? Ano ang gagawin mo kapag kailangan ng guro mo ng isang bata na pupunta sa kantin? Mga bata, dapat maintindihan natin kung ano ang kahulugan ng pagiging mapagbigay sa pamilya at kapwa upang ating maisagawa ito. Panuto, tukuyin ang kahulugan ng mapagbigay sa gamit ng mga sumusunod na sitwasyon. Ibinigay ni tatay ang lahat ang aming pangangailangan sa pag-aaral. Pangalawa, nagsabi ng pasasalamat ang mga bata pagkatapos gumamit ng palaruan. Pangatlo, nagugol ng oras si nanay upang matapos ang pinapagawang proyekto para sa paaralan. Ano ang sinasabi mo kapag ikaw ay nagbigay sa kapwa? Ano naman ang iyong mararamdaman matapos mong tinulungan ng iyong kaibigan o kapamilya? Panuto, sagutin ang mga tanong. Ano ang kahulugan ng pagiging mapagbigay sa pamilya at sa kapwa? Bakit mahalaga na tugunan natin ang pangangailangan ng kapwa at pamilya? Week 4, Day 5, ikalawang lagumang pagsusulit. Maraming salamat mga bata.